Good day, I'm Shara Cardenas and I'm your physical therapy. So pag-uusapan natin yung stroke po para ma-aware po kayo or magkaroon po kayo ng kaalaman kung ano po yung stroke. Una po, ano po yung stroke? Pangalawa, ano po yung mga dahilan or sanhi? Pangatlo, ano po yung mga sintomas? Pang-apat po, kung ano po yung mga test na ginagawa sa kanila. And panglima, kung ano po yung mga binibigay na gamot and mga ano po ba yung mga ginagawa ng therapy sa mga taong may stroke. So, ano ang stroke? Ang stroke po is kapag po na-damage po yung isang part po ng brain, yung daloy po ng dugo is napuputol or pwedeng pumutok, nahihirapan pong magbigay ng sustansya papunta po dun sa utak natin. Kaya mabilis pong namamatay yung mga brain cells. So, humahantong po yung isang tao sa pagkamatay or pagka-paralisado. So, may dalawang types po tayo ng stroke, which is yung ischemic stroke tsaka hemorrhagic stroke. So, yung ischemic stroke po, yun po yung kapag may bumara po, which is yung blood clot, lumiliit po yung pagdaloy ng dugo. So, nahihirapan pong umikot yung dugo papunta po sa utak natin. Ang hemorrhagic naman po, kapag may pumutok, malakas po yung pag-agos ng dugo po natin. So, humahantong po siya sa pagka-damage ng brain cells natin. Next is yung ano po yung mga sanhi. So, tulad na lang po una is yung blood sugar pag sobrang taas po and yung blood pressure din po natin. So, yung fat naman po, maaari pong bumara, yun nga po yung sa ischemic. Maaari po siyang bumara kasi lumiliit po yung butas, yung pagdaloy po ng dugo. Pang-apat naman po is smoking. Pang-lima naman is yung maaari po yung tao is may problem po sa heart. And pang-anim is sa mga matatanda since high risk po silang magkaroon ng stroke. So, tandaan po natin yung mga sintomas. Meron po tayong acronym. Tandaan nyo po yung FAST. So, yung una, face drop, arm weakness, speech difficulty, and time to call 911. So, kapag po nakita po natin sa pasyente, bumagsak na po yung mukha niya, and bumagsak na rin po yung bahagi ng braso niya, at hirap na po siyang magsalita kapag kinakausap niyo po sila, maaari po kayong tumawag agad ng ambulansya para magamot po kaagad at hindi po siya lumala. Kasi humahantong po siya sa pagkamatay or maaring maparalyze na po yung pasyente. So, yung mga ginagawa po sa mga may stroke na tao is blood test. Yung blood test is for blood sugar para malaman. Ang MRI, yan po yung madalas na ginagamit po para malaman po kung saan banda po nagkaroon ng blood clot. Yung CT scan din po, maganda din po siya, ginagamit din po siya para malaman po kung saan part din po may blood clot. Yung ECG naman po, if malaman yung kung may problem ba yung pasyente sa puso. And EEG naman po, advance po siya kasi parang nalalaman po agad niya if may stroke po yung pasyente. Sa treatment, yung ginagawa po na ibang doctor is magbibigay po ng medicine, maintenance na po nila yon, and nire-refer po nila sa physical therapy or ginagawa po namin is nire-rehab po namin yung mga may stroke na pasyente. Nagbibigay po kami ng exercise and tinutulungan po natin sila na ma-function ulit yung bahagi na naputol. Bahagi na hindi na nagpa-function.
So, hindi po siya 100% na babalik, pero at least magagawa nyo po yung kung ano po yung mga nagagawa nyo noon. So, pangatlo is baguhin po natin yung mga nakasanayan po natin noon, yung mga pagkain natin na laging kinakain na nagkokos po ng pagtaas po ng sugar, ng cholesterol, tsaka ng blood pressure. And panatilihin po natin na mag-exercise po lagi. So, yun lang po. Thank you.